Okay, first question, dito ho sa inyo pong pagtutol sa pagbubukas po nitong box containing the BIR records of the Vice President and her husband, ano ho ang inyong basis doon? Opo, number one, gusto ko lang po klaruhin, Manong Ted, hindi po tayo tumututol dyan, no? In fact, hindi pa namin nabibigay yung aming komento doon sa manifestation kung saan kabilang doon yung pagbubukas ng BIR box for pre-marking purposes. So wala po tayong sinasabi na tinututulan natin yan. Hindi pa po tayo nagbibigay ng ating official na position regarding that. We are planning to file a comment siguro by tomorrow at the latest. Okay. So hihintayin po ninyo yung nakapag-formal manifestation na ba dito ang prosecution? Meron po, Manong Ted, natanggap po natin kahapon ng umaga. So yan po ay ginagawa na namin ng komento sa ngayon. Kagabi, ang usapan namin, palagay ko, by tomorrow, mag-file namin yung comment namin dun sa manifestation. At ito ay pinahayag ko na rin sa clerk of court na si Attorney Bantug that we will be filing a comment. Most likely, what will be the contents of your comment? Ako, mahirap po i-preempt. That's why last night, when I was being asked to take the interview, sabi ko, mukhang maiinis sa akin si Manong Ted. Kasi hindi ako makapagsalita hanggat ma-file namin yung comment. Of course, hindi lang sa ayaw namin magsalita. Kasi kay Manong Ted, yung boses ko kasi ay medyo inuubo ko ngayon. So, yung boses ko ay medyo iba. But dahil you never know, may last-minute changes. But the client has the position. We have our own position, no? Okay. We are just finalizing the comment at the moment. But at yung sinasabi kahapon, we are very reasonable people naman po, no? So it's not as if we are here to block or delay anything. Okay. So as long as naayon naman sa batas, and sa tingin naman namin ay hindi magkakaproblema pagdating sa mga karapatan ng aming kliyente, ay hindi naman namin hihindihan. That's why it's best that we just wait na lang siguro for our formal comment. Okay, sige po. Well, under the law, basically nga po, meron yung confidentiality rule, ano po. So, ano ho ba ang komplikasyon kung meron man o ano ho ba ang pwedeng mangyari hango po sa rules ngayon dyan sa impeachment kung saan po ang inyong nakakaharap ay ang tumatayo pong clerk of court? Kapag ho ba nag-propose ang prosecution na buksan and then theoretically tumutol po kayo, yung buong poder na pagdesisyon dyan kung bubuksan o hindi, nandoon po sa kapangyarihan ng clerk of court o ito'y posibleng ipaubaya po sa impeachment court judges? Ito po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court. No? Okay. Yung clerk of court po, wala po siyang kapangyarihan na mag-rule on this matter. Kaya po yung manifestation at ang aming comment rin ay addressed to the impeachment court po talaga. Okay. Ang impeachment court po ang mag-decide ukol dyan. Yes, yun nga po yun. So, sir, itong sinasabi na markings ng mga ebidensya, mga dokumento before the trial, paano po yun kapag yung box na yan bubuksan during the trial na at hindi nasama sa mga markings na yan? Will that be a valid evidence? Wala pong, yes sir, valid pa rin naman po. Wala namang magiging problema doon, no? That can still be presented. Yung marking naman po, is just to simplify, no? Yung identification purposes ng for identification purposes ng mga dokumento. So wala naman po magiging balakid dyan that can still be presented. Once the impeachment court decides na kailangan buksan yung box, wala naman po magiging issue yan, no? Okay. Most likely po kasi, i-connect itong BIR documents doon sa SALN ng Vice Presidente. Most likely po, Yes. yun ang ating pong kaisipan dito. So, yung pong SALN issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALN ni VP Sara before she became Vice President. Opo. Yes po sir, yan naman po naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nag-file tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint. At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits, so I will be very factual lang po. No? Okay. So we filed an answer and included in that answer our position na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa
while the public official is occupying an impeachable office. Okay. No? So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Okay, so just the same po ang ating katanungan. Kapag ho ba ito ay ipinilit ng prosecution dito po sa clerk of court sa submission ngayon at marke sa mga dokumento ito, tumutol kayo, who will decide eventually po? Who will decide sa validity nitong mga SALN na ito para po i-reinforce yung akusasyon ng prosecution? So definitely po, the impeachment court po talaga yan. No? That's why in-include po namin yan as one of our affirmative defenses, or ibig sabihin, ito yung mga sinasabi natin, no? Doon pa lang sa answer na hindi pwedeng gawin. At itong mga bagay na to ay dapat talakayin talaga po ng impeachment court. Usually po, sa regular court, bago pa magsimula yung presentation of witnesses, evidence, talagang inuuna desisyonan itong mga pending matters na ito. Okay. Sir, hindi pa ho tapos ang mga markings na ito. July 6 ang sinasabi pong simula po ng trial. Ano ho ang inyo pong dito? Ang inyo pong pakiramdam? Matatapos ho ba kayo hanggang bukas o ito yung extended pa hanggang next week? Susubukan po namin na matapos talaga to by today or tomorrow. Kahapon naman po medyo napabilis po talaga yung proseso, no? Lalo na nung nagdagdag ng additional marking station or kumbaga iniwalay sa dalawang grupo yung nagmamark nung para sa Article 2, itong unexplained wealth, no? Yung kasama yung SALN, etc. Na-divide na po sa dalawang grupo. So nahati na rin yung dokumento at simultaneously po minamark na po itong mga dokumento at napabilis po talaga. And so yan nga po yung sinasabi ko, both the prosecution and the defense have been working together naman po para ma-expedite lahat ng ito. Okay, sige po. We appreciate So, hopefully. We appreciate po your finding time despite po itong inyong problema sa boses, and magpahinga po kayo ng lubos, attorney, dahil marami-rami pa pong mga panayam at paliwanagan ito. Opo, maraming salamat din po at pasensya na po talaga kung medyo nagka-crack yung boss natin ngayong araw. Maraming salamat po, Manong Ted. Godspeed, sir. Thank you. Attorney Michael Popo, spokesperson po sa kampo ni VP Sara Duterte. Good morning! Mga kapatid, importanteng panayam po ang ating susunod agad-agad dahil nga po sa dapat nating malaman din po kung ano ho ba ang stand ngayon at maaari pong gawin ng samahan po ng mga private educational institutions sa nangyari nga pong shooting dyan po sa San Jose High School sa Tacloban City. Abangan 8:07. Po may 3 estudyante ang nasawi at ang mga suspect din po ay mga estudyante at bata. Makakasama po natin ngayon ang legal counsel naman ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations kung ano na po ngayon ang ginagawa o gagawin ng mga private schools para nga po masiguro na hindi po mangyayari sa mga pribadong eskwelahan yun pong nangyari sa Tacloban. Attorney Joseph Estrada, good morning po. Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong mga taga-subaybay at taga-panood. Magandang umaga po. Yes po, attorney. Nakita po namin yun pong statement ng COCOPEA. Pero sa ngayon po ba, sir, matapos po itong insidente ng karahasan doon sa Tacloban at sa iba pa pong mga eskwelahan, meron na po bang ginagawa ngayon ang hanay ng private schools, especially po ang inyo pong members, para po palakasin ang safety at security po sa campuses natin? Una sa lahat, yung mga eskwelahan natin sa pampribadong sektor, kahit po walang insidente ng karahasan o mga insidente ng violence, ano po ito, every year or during school break, patuloy po yung mga pag-uusap po tungkol dito, no? Mga training po ng ating mga teachers at mga school administrators, kasama na po yung tamang pagdidisiplina at yung of course yung pagpapaigting ng mga security measures sa bawat paaralan. That's number 1. Number 2, yung COCOPEA collectively has always been advocating for the proper discipline and reformation of students as a long-term solution
to school-related violence and bullying. Kasi sa aming paniniwala, kapag meron na talagang insidente ng karahasan at doon pa lang tayo kikilos, ay late intervention na yan. Of course, pagka may mga ganitong insidente, lahat tayo ay concerned na. No? So, ang aming sa parte po ng mga eskwelahan, syempre laging tinitingnan natin ay tamang pagdidisiplina ng mga bata, character formation, para hindi na po tayo humantong doon sa mga ganyang sitwasyon. Of course, with the cooperation and participation of their parents. Nagkaroon na po ba ng meeting and consultation yung mga private school administrators po natin after this incident or even before pa po that for stricter measures? Kasi alam naman natin na talagang sa iba pong mga private schools, mahigpit na yung security protocols. Pero dahil nga po sunod-sunod itong insidente ng karahasan, mas hihigpitan pa po ba? Ang mga kasi mga miyembro namin, lalo na nakabakasyon na syempre individually they talk about it sa kanilang mga sariling stakeholders. Pero ako po personally, ako po ay umiikot buong bansa sa mga eskwelahan at yan po ang topic kahit po wala pang itong mga recent na incidents. Yan po ang talagang topic during school break. Ano po yung maaring gagawin, ano yung liability, accountability, responsibility, lahat po yan ay pinag-uusapan. Pero po kanya-kanya po yan, bawat eskwelahan may kanya-kanya po silang strategies on the safety, security, and discipline of students. So, alam mo, DJ Chacha, gusto ko lang din i-highlight, katulad po last year, napakarami din po na incidents of violence, pero halos lahat po yon ay sa public school. So, iba rin po rin talaga ang policy environment sa private sector at sa public schools, especially sa amin po sa private schools, ang liability ay umaabot hanggang sa pamunuan ng paaralan, as compared to public schools. Syempre ang public schools, these are state schools, hindi mo naman pwedeng panagutin ang gobyerno, so they're looking at individual responsibilities and liabilities. Pero sa private sector, mas mabigat po ang kanilang kakaharapin kapag may mga ganyan po na insidente. Kaya gano'n na lamang po ang talagang pag-iingat ng aming mga paaralan. Oo, pero sir, yung isa pong stabbing incident, private school po yun, yung nangyari po sa Cavite. Tama po, tama po. Kaya nga po, even before that, lagi pong pinag-uusapan. That's also very alarming, yung nangyari po sa isang private school sa Cavite. Kaya lalo pong naalarma yung aming mga member schools, lalo na po yung mga nasa basic education. Oo. Sir, kahapon po kausap namin ng DepEd, may binabanggit po si ASEC Masapol na there will be a new written directive na ilalabas po ang DepEd. Ang sabi niya today, and implement dapat ito forthwith. So paglabas, dapat ma-implement sa lahat ng mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Narinig niyo na po ba kung ano itong written directive na ito? Meron na po ba kung sakali? Wala pa kaming natatanggap pero narinig ko na po yan at iniintay rin po namin na makakuha po kami para makapagkomento po kami. Pero sa totoo lang po, syempre when DepEd releases something, that's a standard, yan yung minimum standard at sa amin kasi sa private schools, hindi naman pwedeng pare-pareho, We cannot have a policy that is one size fits all. Kanya-kanyang strategy pa rin, unlike sa public schools, pwedeng ipatupad yan pangkalahatan at pare-pareho. Para sa private schools, may kanya-kanya pa rin. Talagang kailangan mag-ingat, regardless of, that's just the minimum standard. But of course, beyond that, ang kailangan po nating isatisfy. Talagang mas matinding pag-iingat po, lalo na po ngayon. Oo. Halimbawa po, Miss DJ Chacha, halimbawa po yung pag-check ng mga gamit, ng mga estudyante. Syempre ngayon mas magiging stricto, kasi during peaceful times, wala na palamang reasonable suspicion na maaring may mangyaring masama. Hindi mo naman pwedeng araw-araw sobrang i-check mo yung mga gamit, baka naman may magreklamo ng violation of their privacy at inconvenience sa mga estudyante. So talagang babalansihin po yan. Kaya lang talagang because of this recent incidents, talagang dapat mas maging stricto po tayo sa seguridad. Oo,